Okay, so this is our lecture for half of the semester. So dalawang topic na lang tayo. It's costing in architecture tapos more on architectural concepts. For costing in architecture, so basically for uh, what you need o ano yung nangyayari or how does this affect your space plans lalo na if client has a budget. So, let's start. Okay, so how does costing affect ba space planning? Paano siya nakaka-apekto? So, first, it affects the size of area of a project. Kasi kapag merong yung client if he or she has a budget, uh, hindi tayo pwedeng magkaroon ng spacious areas agad. Titingnan agad natin kung mag-fit siya dun sa budget ni client. So, minsan naapektuhan niya. Kapag the budget of the client is generous enough, you can have big spaces. Pero kung si client ay budget, make sure lang na nandun ka sa standard at hindi ka bababa. Kasi syempre, ang problemahin mo naman is si National Building Code. So, nun, ma-fix ka ngayon sa standard spaces or flexible spaces na lang. Paano nakaka-apekto si costing when it comes to the finishes? So, sa finishes naman natin, syempre, kapag budget ka, less lang yung magagamit mo na materials o hindi siya yung kabunggahan. So, for example, if you're going to use doors, sa pagka magandang budget mo, you can have it customized. You can have it yung mga self-closing doors, hardwares na ginagamit or yung even yung automatic locks na inilalagay natin pang K-drama, yung pipindot-pindot ka lang or makikita mo kung nasan yung nasa labas, ay sino yung nasa labas. But if the client has a budget, yung finishes natin medyo syempre basic lang or standard lang. So you can just have a flush door plywood made of plywoods. So it would be enough na for for the client. Next, how does it also affects the system used in a project? So hindi lang yung sa mismong sizes, sa finishes, apektado din ngayon yung system sa loob. Ano yung mga systems natin? So we have your electrical systems, we have your plumbing systems. So example natin sa electrical systems, kapag ka budgeted lang, you can have at least one light for per room. Pero pag si client has a bigger budget or the project has a bigger cost, you can have pin lights, you can have cove lights, hindi lang nagfi-fix sa isa. So, pwede kang maglagay ng mamahaling ilaw, chandelier kaagad. Toilet lang yan. Sige, hindi. Mayaman si client. I'll put chandelier sa toilet. If that generous talaga si client or yung budget niya. So ito yung karaniwang usual dilemma when it comes to costing our budgets kay architect at kay clients. Kaya karaniwan, actually, pagka nagtanong si client sa'yo na, yun yung babasa nyo sa Facebook, actually, totoo yun yung magtatanong sa inyo ng, how much kaya aabutin yung bahay ko pag ganito yung design? Hindi ka madali agad makakapag-submit ng costing sa client if you do not know ano yung budget nila or kung ano yung gusto nilang ilagay. Kasi pwedeng nasa isip mo na magka-cash yung budget na yon pero si client pala meron siya mga ine-expect sa bahay na or dun sa output ng design na makikita pero ang tag dito hindi pala mabibigay or hindi pala mag-fit dun sa budget niya. So, ang karaniwan nangyayari, it's either si client, hahanap siya ng gagawa na mas mura or um, si architect naman, hindi niya alam ngayon kung saan ang range dapat ng ginagawa niyang design. So, in order na mas madali, dapat inaalam natin yung uh, budget ni client for a project. So, this is the first situation.
So, I want to have this and that for my house, but I only have this budget. Syempre si client, if it's their house, they wanted to have the best sa bahay mo. Kahit sino naman siguro. You wanted your best sa isang bahay. Kasi yan yung tutuluyan mo forever, di ba? So, ano nagiging nangyayari? Kapag ang daming gusto ni client but limited lang yung budget, first, client would have an unfinished house. Ito yung karaniwang nangyayari kasi nga naiiwan na sila ngayon nung contractors nila. Kasi nga, kunyari, as you as the architect, sinabi mo yung totoong price mo or totoong price ng bahay, syempre sila hahanap sila sa mas mura. Ang ending, babalik ulit yan si client, sasabihin sa'yo na, uy, totoo pala, ganun pala aabutin yung bahay. And then ngayon, mas napamahal ako kasi naaksayahan na ako ng pera dahil natakasan ako ni contractor A or ni ganito, ni ganyan, ng mga illegal practitioners. So, magiging unfinished yung bahay niya. Pwedeng aabot lang talaga, kunyari, ang budget niya is 500,000. But the floor area is 300 square meter. Imposible talaga yon. Malamang foundation, kukulangin pa yon. So, pundasyon pa lang. So, tagang hindi mabubuo yung bahay na nai-imagine ni client because hindi mag-fit si cost sa design na gusto niya or sa area na meron siya. Another situation na pwedeng mangyari sa kanya is the house would be constructed but not on desired finishes. So matatayo naman. But hindi yung gusto niyang type of finish. So kunyari, gusto ko naka-plaster na, baka hindi pa umabot for plastering. O kaya naman, si client, gusto niya na sliding windows, UPVC windows, UPVC frame. Hindi pala kakayanin. So, steel casement na lang yung ginamit ng contractor. Or, kunyari, yung sa tiles niya, or sa kitchen, ang gusto niya is granite slab. Pero dahil nga limited ang budget, ang pwede lang magbuo sa finishes is medyo 60 by 60 tiles na lang. So, yun yung mga nagiging option. Nagko-compromise ngayon si builder or si architect doon kay client para lang mabuo na livable yung bahay niya. So, ito naman nagiging option ng iba. The house would be constructed on phase-by-phase basis. So, ibig sabihin, may budget siya, pero ayaw niya kasing mag-suffer na at the end, hindi niya nakuha yung gusto niyang area or yung gusto niyang spaces. So, kunyari, pag nagsa-starting family pa lang yan, they would say na, oh sige, architect, we push with the area, pero ang gagawin namin, yung mga gagamitin lang muna naming areas yung i-finish natin. So example, isa lang ang bedroom muna na gagamitin nila, yung masters, yung mga kwarto ng mga anak, hindi pa naman ginagamit. So pwede siyang hindi niya muna i-finish. Or kunyari, ito lang aabot ang budget, basta yung loob lang yung naka-finish, yung labas natin, hayaan muna natin siyang rough. Tapos pag nagka-budget, tsaka natin pagpatuloy. So, yun lang nangyayari kay clients. What I do, ito yung karaniwang ginagawa ko pag ganyan si client, naggagawa ko ng plan na merong for future expansion or naka-target na siya. Merong pagkadating ng time, magkakaroon din ng phase by phase yung project. So, kunyari, ang budget lang ni client is wala pang garage. So, but naka-design na siya. Alam na ni client yung next na gagawin pag meron na siyang pera. Or yung living ay dining, pag compress ko muna and then one bedroom, pero in the future pag kailangan na ni client pag may pera na si client, yung living at dining would be living na lang and then yung bedroom would be the dining room. Tapos nakadugtong na sa kanya ngayon pwede mo nang dugtungan yung space, magbubuo ka na lang. So flexible yung nagiging design ngayon ni architect kasi nga alam niya kung ano lang yung costing o ano yung pangangailangan ni client. So, situation 2, I have a budget. Sinabi na ni client yung budget. Ay, kasi una, ayun nga, meron siya agad budget, sinabi niya na. So, syempre, ang pwede maging mangyari sa situation na to is una, area could be smaller than expected. So, nagugulat na lang si client na, and actually for designers, ito yung mahirap kasi restricted ka
So, kunyari, ang daming hiningi ni client dun sa space requirements niya. But dun sa budget, limited lang. So, talagang magko-compromise ka at it's either liliit talaga yung area or may mawawala dun sa mga spaces na gusto nila. Kasi minsan pag nagpapagawa yung mga yan, ang dami na agad nilang naiisip na hindi naman kakasya or sasapat sa budget nila. Kapag nakakausap kayo ng kliyente, in the near future, may experience niyan at makikita nyo na, oy, parang ang daming pangarap na gustong mangyari ng kliyente mo na gusto mo sanang mabigay kasi hindi mo siya mabibigay kasi naka-budget lang. Okay, next is design would be based on the project. So, project cost, sorry, on the project cost. So, kunyari, dahil nga budgeted, yung design mo, limited lang din. So, for exterior, example, client is on a budget, hindi mo pwedeng tadtadin ng bato yan. If you want stone claddings, hindi siya uubra. If you have too many moldings on your design, hindi rin siya uubra kasi naka-budget siya. So, basically, plain lang ang gagawin mo or lalaruin mo na lang siya sa textures or paint. Or, yung, kunyari, yung spandrel. So, spandrel, si client, gusto niya, kunyari, yung metal na talaga yung gagamitin niya for spandrel. Pero kung dahil nga hindi ko kinaya yung design mo, maiiba ka ng finish ngayon. Pwedeng hardiflex na lang ang lalagay mo para tipid. So, mag-iiba yung design mo. Kunyari, you wanted wood effect dun sa labas, hindi kakayanin na budget, tatanggalin mo siya, magiging simple lang siya. Kaya minsan na nakakalungkot dyan, the more na lumiliit yung budget, yung design mo would become parang halos wala ng design. Halos wala ng design. So, yun nga lang nasa atin as architects. How would you produce a house or a structure or project that's limited sa budget pero maganda pa rin? Nasa tamang configuration na lang ng building siguro ang mangyayari for client or for the design of the project. Okay, next, ganun din ang mangyayari. If the client has a budget, magiging, yung sabi ko kanina, the house would be constructed on face-by-face basis lang din. So, ganun talaga kung saan lang muna aabutin yung pera. Okay, importance of letting cost be a factor of design. Kasi kapag hindi mo talaga siya ginamit, minsan ang sakit malaman na hindi matutupad yung design mo. I have one experience sa ganyan. So, I have a kamag-anak na nagpagawa sa akin ng design. So, ilang beses ko niya sa kanyang dinidiretso na sabi ko, ano po ang budget ninyo so that doon tayo maglalaro in my design on my area, sabi niya. Hindi, gawin mo lang to, ito yung gusto ko, ganyan-ganyan. So, naisip ko, siguro marami tong budget. So, go, push, bigay natin ng gusto niya, the best plan that I can do. But, anong nangyari? Noong binigay ko na sa kanya yung estimate of the project, kung saan pwede niyang pagbasihan ngayon kapag meron na siyang mga contractors na gagawa. Kasi ako, ayokong gawin yung bahay dahil di nga siya nagbibigay noon. I don't want to pursue the design build practice. Nag-design practice na ako sa kanya. Nagulat siya, sabi niya, saan ako kukuha ng ganitong pera? Which is parang ang house niya would abot ng 3 milyon sa dami ng space. Nang nalaman ko, ang budget niya is less than 1 million. Napabuntong hininga na lang din ako kasi nga, sana sinabi niya agad sa akin. So, the design that the design would follow the budget na gusto niya. Or maibibigyan ko siya ng design na pwede niyang gamitin for the meantime and then naka-propose na for future expansion. But yun nga, hindi siya agad nagsabi. So, yun, medyo nahirapan or nag-suffer design ko. Hindi nila sinunod. So, anyways. So, what are the importance of letting cost be a factor of design? So una, client is aware of the possible project. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung hindi kayo magkakagulatan sa huli na, uy, ito pala yung magiging cost ng bahay ko. Si client would be aware na, ito 3 million. Probable cost lang naman, pa lang din naman yan.
at titingnan pa rin sa detailed kung sa detailed cost ng isang project. Pero yun nga, at least aware siya na kapag every time na lumalaki yung square meter natin or yung floor area natin, tumataas din yung costing natin. Also have that client, naka-experience ako ng ganyang client na kasiguro ito dahil medyo mahirap lang talaga siyang umintindi. But nag-fix kami dun sa isang floor area and it's design build construction. So yun, nung nakapagpirmahan na kaming contract, dahil hindi siya masyadong marunong bumasa ng plano, nagle-layout, even though I lay out it already before starting or before we pursue with the construction, nagulat siya na medyo maliit pa. So, nagpa-extend. So, which means lumalaki yung floor area natin. And then, nagsabi ko sa kanya na that would be additional cost. So, then, time na naniningil na ako, this client would just said na, di ba may pinirmahan tayong contract? Why mo ko sinisingil? Yun na lang sinabi ko din, if you're going to ride a tricycle na hanggang kanto lang, tapos naisip mo na magpahatid 3 towns instead na isang kanto lang, probably kahit na pagkasundoan niya 10 pesos lang ang babayaran mo. Pagbaba mo, sisingiling ka ng 200 pesos nung tricycle driver. So that's the basic concept. So sabi ko sa kanya, walang papayag sa kanya na contractor na magbubuo na dahil nakapag-agree siya ng ganong amount at ganong amount, dahil ginusto niyang lumaki, hindi sasabay ngayon si project cost. So, later on, pumayag din siya at na-gets niya din. Or hindi ko lang alam kung pinagluloko lang din ako ng kliyente ko na kunyari hindi niya naiintindihan. So anyways, another situation would be architect can help the client in meeting the client's budget. Yun nga kasi, pag sinabi mo sa atin kung ano yung gusto mong ano yung budget mo, we can give you anong kakayanin ng budget mo. Or kung you have future plans, we can set it for you. O mas matutulungan ka ngayon ng architect kung paano ka magiging paano mo ma-maximize ang yung project. So yun din isa kong nakikita ha. Kapag kasi nagpupunta sila sa illegal practitioner, lalo na those professionals that do not have any architectural design learning sa kanila noong college, na naggagawa ng plans, what do they produce? They produce wasted spaces. Wasted spaces, which means wasted money for the clients. Sino bang magbabayad sa inyo na wasted space naman ang babayaran niyo sa inyo, di ba? So, yun nga, kung ikaw is an architect at sinabi sa yung budget ni client, alam mo kung saan ka lang mag-range at alam mo kung paano mo mabibigay yung gusto nila with corresponding budget. Okay, next is adjustment will be done during schematic phase. So, yun nga, dahil nga nasa scheme pa lang, nakikita na ni client kung magkano yung nagiging cost ng bahay or ano yung mag-fit, pwede niya na ngayong i-adjust si budget. May mga clients kasi na ganun kunyari, I'm targeting only 2 million for the house. Pero, naisip ko, sige, meron pala siyang extrang pera or gusto niya lang talaga 2 million na yung budget pero hindi pala mamimit, maglalabas pa rin niya ng dagdag budget. So, at least maa-adjust na niya. Schematic phase pa lang, nagkakaintindihan na kayo na doon maglalaro yung amount. So, sa mga, or even sa perspective mo, if it's a good budget, pwede mo nang lagyan ng magagandang finishes or design decorative elements yung structure mo. Pero kung alam mo na medyo limited ang budget, you would go for another style na medyo mas tipid pero maganda pa rin. So there are two types of computation of cost in architecture. So the first one is yung detailed estimate. So which is
another course or another subject for you to learn kasi isang buong semester siya. So, hindi ko siya ituturo ngayon dito. And the second one is by parametric cost. So, ano si parametric cost or si area method? So, dito, si parametric cost is the cost of a project per area. So, it usually depends on the category of finishes and the per square meter rate in an area or in your location. So, kunyari, ang karaniwang nangyayari dito is magkano siya per square meter. Magkano yung buo ngayon. So, paano nalalaman kung magkano yung per square meter ngayon? Nalalaman siya based sa finishes or type ng construction na gustong mangyari ni client. So, there are three types of finishes. Karaniwan, these are the three major types. You have the rough finish, the conservative finish, and the elegant finish. So, ano siya? Let's isa-say natin siya. Si rough finish, no plastering, no kitchen cabinetries, walang mga kahoy, basic quality fixtures installed, basic flush door installed. So, flush door, ibig sabihin walang design, plywood lang. Steel casement windows installed, no stone claddings or moldings. If you have garage, wala din siyang cover. Basic plumbing fixtures and basic electrical fixtures lang siya. Tapos basic roofing materials. So karaniwan, GI corrugated roof. So yun yung rough finish. Um, walang painting, uh, but it's somehow livable. Pwedeng wala pa siyang ceiling, wala pa siyang woodworks, pero nakatayo na si structure. So, yan yung isang finish. And the next one is yung tinatawag nating conservative finish. So, may paint finish na siya, may kitchen cabinetry, quality fixtures na yung na-installed. So, medyo mid-end. Solid wooden doors na sa labas. So, buo na siyang kahoy, hindi na lang siya plywood. Powdered coated casement windows or UPVC windows na yung gagamitin sa'yo or aluminum finish with stone cladding or minimal moldings. Meron na rin cover yung garage natin. Quality plumbing fixtures installed, quality electrical fixtures, quality roofing materials installed. So ito yung mga karaniwang um, conservative finish. Ito karaniwan na ginagawa ko. Conservative to semi-elegant finish. So halos maganda ng klaseng bahay ang nabubuo. Ayan, meron na siyang mga moldings. You have your basic interiors na kinakabit. Meron ng mga uh, mini chandeliers. Yung doors mo is like this one. Solid na siya. Hindi na siya yung flash door. Yan. Yung garahe, meron na ring bubong. Meron na mga light fixtures. So, yung elegant finish naman, textured paint finish with accent walls and claddings, high-end quality kitchen cabinetry, pang high-end siya, high-end quality fixtures installed, yung tipong nasisense na jumejebs ka at kailangang hugasan ng yung pet. May installed na may sariling bidet or installed na seat cover na nagpa-flush ng water. Customized doors installed. So, pwede ka na magpa-customize ng itsura ng gusto mong bahay. Customized windows installed with stone claddings, designs with covered garage, and usually it has automatic gates. High-end ang plumbing fixtures na let's say 100,000 na water closet na uupo ka pa ba dyan or will you do your business knowing that the toilet bowl is 100,000 pataas, kalahating milyon, let's say. High-end quality electrical fixtures installed. So, yan na yun din yung may mga sensory, yung mga materials na ginamit or systems na ginamit, advanced na. High-end quality roofing materials installed. So, one best example nito ay yung Kramer House, di ba? Very elegant finish na yan. Maglagay ka ba naman ng elevator sa bahay mo, di ba? So yan, halos lahat buong buo ng hindi nagtipid sa salamin, hindi nagtipid sa
sa finishes. So yan is a best example of a elegant finish na bahay. So kaya ko dinis kasi ang finishing kasi kailangan yan sa area method natin. So how do you determine the cost using area method? So una, you identify the floor area of the project. So for example, you have a total floor area of a house which is 128 square meter, yung bahay. And then you identify what type of finish desired by the client. Ano ba yung gusto ni client na finish niya? So let's say for rough finish, you have 15,000. For conservative finish, you have 25,000. For elegant finish, you have 40,000. And then the next step is you multiply the total floor area sa per square meter cost. So ito yung mangyayari. For rough finish, for a house which is 128 square meter, imumultiply mo sa 15,000 parametric cost, ang bahay ay magiging 1.9. Pag conservative finish, ang bahay is 3.2 M. Pag elegant finish, it's 5.1 M. So makikita nyo, same area, pero nag-iiba-iba siya ng costing kasi nag-iiba-iba siya ng type of finishes na nilalagay. And then nga pala class, it has minsan meron pang in-between from conservative to elegant, you have semi-elegant finish. This would be based na ngayon sa gustong modification ni client. Kasi sometimes, they are just particular on a specific area lang ng bahay na gusto nilang medyo costly. So, kunyari, the client, ang gusto niya, bonggang-bongga yung kanyang master's bedroom. So, medyo magkakaroon ka ng modification. So, pwede mo siyang ipasok as semi-elegant finish na. Or particular siya sa painting works na gusto niya pulidong-pulido or may mga accent walls or medyo mahal yung paint finish na gagawin. So, doon siya mag-fall semi-elegant finish. Or ang gusto niya na ceiling and lighting is lahat may mga coves. So, papasok ulit siya semi-elegant. Pero pwede kang magkaroon ng in-between. So, kanya, example, yung rough finish, pero gusto niya meron ng paint, pero simple pa rin yung mga ilaw, simple pa rin lahat. So, we can say that it's a semi-finished house, di ba? So, naggigit na lang siya. Okay, so babalik tayo dito. Yun nga, same area, floor area, nag-iiba-iba ng costing based sa finish na gagamitin. So, how do you determine naman the area based on the client's budget? So, ito yung mahirap pag nagagawa ka ng design na alam mo na agad yung budget. You first identify the client's budget range. Hanggang saan ba ang kanyang budget? Identify the type of finish desired by the client. If it's again a rough finish, conservative finish, or elegant finish. And then you divide the parametric cost to the total budget in order to get the range of the floor area. So, example, yung budget mo is 5 million, i-divide mo yung 15,000 para malaman mo kung gaano magiging kalaki ng area niya dapat. So, for rough finish, magiging 333.33 square meter yung bahay. Pag conservative finish ang ginamit niya sa 5 million budget, 200 square meter. Pag elegant finish, 125 square meter. So nakikita nyo, habang gumaganda yung finishes, lalong lumiliit yung bahay. Kasi, naka-fix lang si budget. So sometimes nga ganyan, 200 square meter, tapos nagpadagdag ng room, lumaki na agad. So parang ang hirap pa rin ibigay kay client yun. Kaya dagdagan ng 4 square meter, 204 square meter. Pasabi siya, pahig ka na, 5M. 5M na yung budget. But imagine that for the 4 square meter na 25,000. It's already 100,000. Sobrang laki na rin in na amount yun na gusto niyang ibalibre sa gagawa, di ba? So, sana naintindihan nyo yung costing ng project kasi magagamit ito hanggang ikaw ay maging architect na at humaharap na sa clients. Napakahirap mag-design if the client don't have a budget. But, ang pansin ko lang sa kanya, it's very challenging to give your client
their dream house with a budget. So, ganun ka dapat kagaling na arkitekto. Yung kaya mong mag-design ng isang bahay na kahit budgeted siya, magiging maganda. Kahit hindi siya pang high-end, maganda yung kalalabasan. So, cost efficiency in space planning. So, space planning that is well studied has most of each physical areas well used and lessens wasted space. So yun nga, ayaw kasi natin na kapag ka pinlano mo ng maayos ang isang bahay, if you really practice your space planning, wala kang wasted space, which means the client's money is worth. Hindi natin nasasayang yung kanyang pera. It also helps to lessen costings on utility systems during installation and during use. So, tamang space planning, nakakatipid din siya sa costing ng mga utility systems natin. So, for example, we're going to locate the toilet sa isang building. So, syempre, kapag ka magkakalapit yung toilets natin, makakatipid ngayon in terms of pipings kasi pwede mo na lang gamitin isang pipe tapos naka-branch na lang papunta sa kanya yung ibang pipes. So, hindi mo na kailangang magkaroon ng dalawa or tatlo depende doon sa toilet. And at the same time, mas madali sa maintenance ni utilities natin, ni plumbing. So, the nearer each toilet, it means lesser pipes to travel within each spaces as well as easy maintenance for the owner. May na-attended akong seminar last week and then sabi nga ng speaker, yung preventive maintenance, which means iniiwasan mo magkaroon ng madalas na maintenance doon sa mga utility systems mo or pipes mo or electrical systems, it means na you're going sustainable. Your house is also can be considered sustainable na rin. So it means hindi mo kailangan maya-maya ipinapacheck siya or maya-maya kailangan pinapaayos siya kasi it's working properly. So yun ang goal natin as architects. So space planning also affects the cost during the use of the building. So isa rin natin sa iniisip yan. So hindi lang tayo during construction o per area kung ano yung kalalabasan during schematic nakaalala kay costing. Nakaalala din tayo during sa paggamit. Yun nga yung pumapasok yung sustainability ng isang building. For example, if you're planning to do a house, tapos naglagay ka, sinigurado mo na each spaces or each room has natural light and ventilation, ang laking ititipid niyan kay client mo, which means bubuksan niya lang ang ilaw kapag kagabi na. Kapag umaga, pumapasok si ilaw, may entry dun sa bahay. Hindi ganong kainit kasi may natural ventilation. So, hindi siya nakadepende ngayon kay ACU, air conditioning unit, tsaka kay electric fan. Which means makakatipid siya ngayon in costing ng maintenance ng bahay niya sa electrical bills, water bills, ganyan. Kapag kunyari gumamit ka ng malaking window, yung mga nauuso ngayon, full glass window. Yung full glass window na yon, nakaharap sa araw. So, ang nangyayari, maliwanag nga. But anong nagiging problema? So, sobrang laki niya, nagiging malaki yung area na pumapasok ngayon si init sa loob ng room. So, which means, depende, kung ikaw mag-stay dun sa room na yon, kailangan mo ng air condition, kailangan mo ng electric fan, so gagastos ka pa rin in preventive maintenance. And at the same time, hindi siya sustainable, hindi siya green kasi you're using too much mechanical equipments na magkakaroon ng emission ng carbon footprint. So, pangit, di ba? So, we use space planning to avoid too much maintenance or to make sure that the clients would save money during the use of your building or your design. Nakakatipid si kliyente sa'yo. Yari, maliit lang yung area, hindi mo siya ipinilit na magkaroon ng firewall, gumawa ka ng paraan in your building configuration
Si client nakatipid, hindi siya kailangan maya-maya magpapa-check kung kasi pag nag-firewall ka, tatagas sa tubig niyan at tatagas. So, hindi niya kailangang mag-check every day na or every time na uulan na oy, may tumatagas or papaakit ng sa bubong. So, that's how you use space planning. Makatipid si client not only with the schematic or the pre-designed space, ay, phase, hanggang sa building use. Dapat nakakatipid. So, that's it. So, I will upload a lecture, um, an assignment this week. Tapos, by next week, we would schedule a um, synchronous meeting para i-discuss yung next plate. Papapahingayin ko muna kayo sa pagbe-plate ngayong week kasi alam ko pagod kayo sa midterm plates. And then for me, pwede ako makapag-check ngayon. So anyways, thank you for listening.